Alright, Mapsat, may bagong upload si si Attorney Enzo Recto. Dito tayo, Mapsat. Inaaway ni Cayetano halos lahat. Actually, ito na yung kanina, yung pinakauna natin, yung pinakita kong una bago tayo dun sa debate ni Panelo tsaka ni Dean Santa Maria. Ito yung pinakita ko. So, ito na. Si attorney na mag-explain nito. Scholar Rudy. Pasok, attorney. Ikaw na bahala mag-explain. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ngayon, ang ginagawa ni Cayetano, inaaway lahat. Ha? Inaaway lahat ni Cayetano dahil walang naniniwala eh. Yung media, nag-press briefing siya nung isang araw, may nagtanong na media, talaga po bang under attack ang Senado? Sa tingin niyo po ba talaga under attack ang Senado? Eh di nagalit. Bakit kayo hindi naniniwala na under attack ang Senado? The Senate was under attack, sabi niya. Una, paano mo mapapanawalaan na under attack? Nandun ang media sa dalawa. May mga media na nandun sa Senado. May mga media na nandun sa GSIS building. Tama. Sa GSIS building, nandun ang NBI. Ha? Yung mga NBI na pinadala, ni Director Matino kasi nag-request ang General Manager ng GSIS na i-secure yung GSIS. So may kasamang media yung mga NBI na nasa GSIS building, may media na nandun sa Senate. Ano ang sinasabi ng mga media? Ang media na nandun sa Senate, hindi sila tensyonado. Wala silang nakita maliban dun sa putukan na hindi din nila nakunan. Tapos wala ring CCTV. O tapos inamin na ni Aplaska na siya yung naunang nagpaputok ng warning shot. Tapos tinanong siya, nakapasok ba sa Senado yung mga NBI na sinasabi? Wala naman. Tapos ang pinaputok niya 37 na rounds. Ay 37 na putok. Imaginin mo yan. 37 na putok. Hindi na simple yun. Hindi na simpleng warning. At saka bakit mo papaputukan? Nung tinanong niya, sino yan? Nagpakilala naman ng mga NBI. Sabi niya, bakit mo puputukan? Law enforcement yun. Kaya ito, kahit yung mga nasa loob ng mga senador, nandun lang naman sila sa kwarto, wala naman eh. Relax din sila dun. Pinapalabas nila, traumatized daw sila. Wala. Kaya galit siya dun sa media. Bakit daw ayaw ninyong maniwala? Tapos galit din siya sa mga law deans. Sabi niya, kasi yung mga law deans, naglabas ng statement ang mga deans ng mga law schools. Ang sabi ng mga professors at bakit questionably itong timing ng papalit ng liderato ng Senado? Bakit itinaon sa impeachment? Itong magsisimula ng impeachment, dadalhin na sa Senado. Suspect ng timing. Galit na naman siya. Sabi niya, dapat daw mag-sorry yung mga deans ng law school saka mga professors. Kasi kung totoo daw na ang purpose nila ay harangan ng impeachment, bakit Senate niya na ang impeachment trial magkukunbina bilang impeachment court sa May 18? Sabi niya, kita nyo? Kami sa mayorya ay nag-agree na sa May 18 ay ikukunbina ang impeachment court? Paano nyo sinasabi na ang purpose ng pagpapalit ng liderato ng Senado ay para harangan ng impeachment? Sumali kayo. Kasi sabi niya, magkukunbina daw ang impeachment court sa May 18. Kaya dapat mag-sorry daw yung mga deans ng law schools. Fact number 2, hindi totoo po ang propaganda ng dating majority, ngayon ng minority. Yung propaganda po ng mga dean of the law schools, and I'm asking these deans to issue an apology. Naniwala po sila sa propaganda. Let me correct myself, Naniwala sila sa propaganda. Yung propaganda is that the new majority is here to stop the impeachment. We received the impeachment sa gitna ng kaguluhan Wednesday night. I signed the letter yesterday, sent it to the House of Representatives, na-receive na po nila. At nakalagay sa sulat na ayon po sa rules ng Senado, kasama sa order of business sa Monday, and kung walang magque-question ng rules, at sa aming caucus nag-agree walang magque-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa amin pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday. So lahat po ng kinakalat nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika, hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa
politika. Impartial. Unang-una, bakit nyo kasi ginawa ang pagpapalit ng liderato ng Senado sa panahong ito na magsisimula ang impeachment? Ba't hindi nyo na lang hinintay na pasimulan muna yung impeachment sa kalagitnaan na siguro? Di ba? Ano yan eh, nung mismong araw na nagbubutuhan sa Kamara, May 11, Exact. saka rin naman sila nagpalit ng liderato ng Senado. Bakit mo ngayon Bakit mo ngayon sisisihin ang mga deans at mga professors ng law schools na magduda sa inyong rason bakit nagkaroon ng leadership change sa Senado? Inaaway rin, galit din siya kay Ralph Recto. Kasi si Executive Secretary Ralph Recto may post na staged yung nangyaring putukan sa Senado. Galit siya. Lahat inaaway niya eh. Pati si partner ko sa Dos Amigos, si Ronald Llamas, inaaway niya. Ay tayo, hindi niya naman tayo siyempre i-mention kasi sino ba naman si Insurrecto? Hindi naman tayo kilala niyan. Pero mga kabunyog, mga kababayan, nung isang araw pa ako nagla-live tungkol dyan, di ba? Sabi ko, wala. Aka na itong mga ito, kaduda-duda, di ba? Ngayon, naglalabasan na mga ebidensya. Tama yung sinasabi ko. Ngayon, dahil napapahiya na ang Senado at siya ang Pangulo ng Senado, ang reputasyon ng Senado ay bagsak na bagsak. Ngayon, galit si Cayetano. Inaaway niya yung mga naninira sa kanya. Yung media, yung minorya, yung pati pati simbahan, kung sino-sino na lang. Kung sino-sino na lang. Kaya lang, lalo naman siyang napapahiya. Unang-una, nabanggit niya si Juan Ponce Enrile. Tinawag niya daw na ang tito, uncle. Kasi close daw yun sa pamilya nila ng Cayetano, ang Enrile. Nagreklamo yung ginagalang niya daw si dating Juan Ponce Enrile. Dating ay naglabas ng statement ang pamilya. Sabi ng pamilya ng Enrile, wag mong gagamitin ang pangalan ng ng daddy daw nila, si dating senador, ang yumaong dating senador Juan Ponce Enrile. Kasi kung totoo na pinahahalagahan mo ang kanila daw na daddy o si Juan Ponce Enrile, bakit hindi pumunta ng burol ni Enrile ang sila Cayetano? Ngayon gagamitin daw yung closeness sa family dahil kailangan. Yan. Kaya na-expose na naman siya. Ginagamit niya yung Enrile. Nag-react ang pamilya Enrile. Kaya na ngayon, pati Diyos ginagamit niya. Wala eh. Desperado na itong si Cayetano. Lahat inaaway, lahat ginagamit. Pati pangalan ng Diyos ginagamit. At bagay, yung pangalan ng Diyos lagi namang ginagamit niya. Kaya lang ang isa sa mga nag-react sa kanya, yung pamilya ng yumaong dating senador Enrile, ginamit niya kasi ay nag-react. Simple lang ang patama sa kanya ng pamilya Enrile. Kung totoong importante sa iyo yung yung daddy nila na si Juan Ponce Enrile, ba't wala ka doon sa burol? Wala na naman. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Galit siya sa lahat eh. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang... Salamat, Attorney. Totoo yun, mga kapsat, no? Talagang sinoplak siya ng pamilya Enrile. Diyos ko po, Rudy. May nakita, ikon nga natin kay Attorney Enzo yung binanggit niya, yung tungkol sa CCTV, mga kakabsat, no? Basta na yon, CCTV. Ay, sa live niya yata ginawa. Kaya confirmation of charges. Wait lang Nakita